Nanindigan ang Department of Social Welfare and Development na walang puwang ang pamumulitika sa pamamahagi ng ayuda para sa mga manggagawa sa ilalim ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa ilalim ng 2025 budget, may nakalaang 26 billion pesos para sa programa pero ito ay may conditional implementation. Sa panayam ng Newswatch Plus kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, sinabi niyang tapos na ang first draft ng guidelines na binubuo ng DSWD, Labor Department at ng NEDA at posibleng mailabas na ito sa mga susunod na linggo. We have to be true to the veto message na nakalagay doon. Dapat ang mga makakatanggap ay mga below minimum wage earners at yung mga lubhang naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin or the inflation effects. May role yung Department of Labor. Sila yung tutulong sa amin para tukuyin yung mga benchmark natin or yung mga baseline na mga minimum wage natin, regional minimum wage. Gusto ng NEDA masukat yung impact at yung epekto nito. So yung monitoring and evaluation na role. Dagdag ni Gatchalian, nasa kamay ng mga social worker ang pagdidesisyon sa mga magiging benepisyaryo ng AKAP. Susuriin, pag-aaralan ng ating mga case managers o social workers ang bawat kaso kung qualified ka. At pangalawa, kung qualified ka man, hindi naman kung sino ang magdidikta ng amount ng tulong, kundi yung social workers rin natin magdedetermine kung ano ang angkop na tulong o at halaga ng tulong na para sa'yo. May limitasyon din daw ang partisipasyon ng mga politiko sa pamamahagi ng ayuda. Help us with the logistics. Yun naman talaga eh. Kasi kung tatandaan nyo, sabay-sabay ang disbursement nitong pondo na to. Minsan malalayo yung mga lugar at nagpapatulong kami sa venue identification, sa mga kagamitan sa loob ng venue, pati din sa crowd management. Paano mamimake sure ng gobyerno na hindi magagamit sa any political tool? Ang buong pondo ng AKAP ay nakalod sa DSWD. Wala naman naka-allocate dyan para sa anong distrito, anong syudad, anong probinsya. May mga public servants tayo galing sa mga lokal na pamahalaan na mag-endorse or magre-refer ng mga constituent nila na nangangailangan ng tulong. Humiling na ng exemption ng DSWD sa Commission on Elections hinggil sa implementasyon ng programa sa election period. Nakatakda ring ipresenta ni Gatchalian ang guidelines kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang unang cabinet meeting bukas, January 7. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tristan Odalo, Newswatch Plus.